Mukhang patapos na o kaya'y tapos na ang kinapipitagang revamp ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Kamusta naman ang unang pinagmalaki ng Malacanang na malawakang balasahan sa gabinete? Ito po ang mga katagang ginamit ng Malacanang para i-describe itong cabinet revamp. Bold and decisive recalibration ng administrasyon para i-realign ang gobyerno at matugunan ang mga pangarap ng taong bayan. Pero matapos ng higit 2 linggo, lumalabas na ang cabinet revamp ay parang cabinet renewal lamang. Bakit po? Ito po ang lista ng mga cabinet members na na-reject ang mga courtesy resignations. Ibig pong sabihin, hindi sila na-revamp. Pansinin po ninyo ang listahan. Ito po ang mga frontline agencies na direktang nakakasalamuhan ng mga Pilipino. Halimbawa po, ang Department of Agriculture, DAR, DepEd, DOLE, DSWD, DOH, DPWH, DOJ at ang DILG. Wala pong nagalaw ni isa sa kanila. So mukhang walang balak galawin ng palasyo sa mga departamentong nakasentro sa public services. Ito pa, primero sa mga alalahanin ng taong bayan ay mga issue sa bulsa at sa tiyan, ekonomiya, trabaho, taas presyo ng mga produkto. Pero ang economic team ng Pangulo wala ring nagalaw. DTI, DBM, DOF or Department of Finance at yung DepDev, ang Department of Economy, Planning and Development. Retained po silang lahat. So, sino lamang talaga ang nagalaw dito sa malawakang revamp? Hindi po malawak ang listahan. Ang DENR, DFA, Housing at ang Solicitor General. Ito pa, konting konsuelo. Tinanggap rin ng resignation letters ng mga presidential advisors on Urban Poor, the Visayas, Muslim Affairs at Special Concerns. Ang komento tuloy ng ilan, abay, meron palang mga ganong posisyon. Hindi natin namalayan na nandun sila at sila pa ang napalitan. Meron pang mangilan-ngilan na wala pa raw desisyon. Kasama po yung Presidential Communications Office, ang National Security Advisor, ang Presidential Legislative Liaison Office at ang Presidential Advisor on Poverty Alleviation na si Larry Gadon. Pero sa suma total, halos tapos na po ang kinapipitagang cabinet revamp kung saan halos lahat naman ay na-retain. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.